Mahal mo ba ako dahil kailangan mo? Sa panitan. At what? Ang meron na lang ay tayo. Tayo habang buhay. Hello and welcome to Pinoy Top 5. In this episode, titingnan natin ang top 5 iconic performances ng ating box office king, Mr. John Lloyd Cruz. Number 5, The Trial. Malayo sa typical role niya as a leading man, gumanap si Lloydie bilang isang isip-batang estudyante sa high school na nai-love sa kanyang teacher. Bagalan lang to, pero ito, buong buo. Epektibo niyang naipamalas ang pagiging inosente ng character niyang si Ronald habang nililitis siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya. Rape. Use rape in a sentence. Si Ronald ay nang-rape. Tapos. Number 4, In My Life. Welcome to New York, tita! Bold and brave, ito ang definition ng portrayal ni Lloydie bilang isang bisexual man living abroad. Ano ba talaga ako dito? Yaya ng nanay mo? Kasabayan man ang star for all seasons na si Mrs. Vilma Santos Recto, hindi nagpahuli ang box office king at ipinakita niya ang husay niya sa pagganap ng isang challenging role. At hindi lang ikaw may karapatang magmahal sa kanya! Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo at hindi titigil to kahit na mawala ka pa! Whatever happens, this is true. Number 3, Honor Thy Father. Indie movie, controversial man, hindi ito naging hadlang para kay Lloydie upang ganapin ang isang amang nasangkot ang pamilya sa isang malalim at delikadong problema. Kapapakita ng ganyan sa anak mo. Never settling to be a typecast, Lloydie definitely gives it all every time the film is rolling. Where the hell is my coffee? Number 2, A Very Special Love. Never believed. Who are you? Playing as Miggy Montenegro, nabighani ni Lloydie ang puso ni Lyda at ng mga manonood sa pagiging gwapo pero masungit na owner ng isang magazine. What are you doing? Sundance, sir. Para dito muli ang ulan. Alam niyo na outdoors ang location eh. Wala man lang naka-anticipate sa inyo na baka umulan. Highest grossing film of 2008, hindi maikakaila na destiny na ni Lloydie na maging leading man. Lock the door. Sir, wag po. Lock the door when you leave. Dahil sa success ng movie, nasundan pa ito ng You What? Changed My Life Nagsiselos ka ba? at ng It Takes a Close Man the and a door. Woman, the third highest grossing Filipino film. Eh di ba? Sabi ko, close the door when you leave. Number 1, One More Chance. 10, 11, 12, 13, 14, forever and ever! Popoy at Basha. Halos lahat ng Pilipinong heartbroken, nasaktan at humuhugot, kilalang kilala sila. Ang mga katagang Hanggang inumaasa pa rin ako na sabihin mo sa akin na ako pa rin. Ako na lang. Ako na lang ulit. at She loved me at my worst. You had me at my best. And you chose to break my heart. ay tumatak na sa puso ng halos lahat ng nakapanood. At makalipas ang isang dekada, ito pa din ang go-to movie ng mga pusong sawi o mga taong nais umiyak. Tama na, please. Tama na. Malaki lang ang katawan mo, pero hindi mo kayang patumbayan. Popoy, umuwi ka na! Mahal kita. At ang sakit na. 8 whole years inabangan ang sequel nito. Maghihiwalay.
At ang success sa Taquilla ang patunay na hindi na mawawala ang Popoy Basha fever ng mga Pinoy. Uma-agree ba kayo sa aming list? Pwede. Don't forget to share, comment, and subscribe to our YouTube channel for more Pinoy Top 5.